Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. Ako po, parang papalitan na bilang Senate President si Senator Tito Soto. Sabi ng iba, dapat lang. Ay nako, mas dapat dyan lawyer. Mas dapat daw, hindi na pinalitan si Chis Escudero. Kasi may magandang ginawa si Chis Escudero. At sinang-ayunan ito ng Korte Suprema yung naging unconstitutional ang unang impeachment ni Baby Sara at talaga nanindigan si Chis Escudero. Mas maganda daw lawyer. Kung pwede daw si Senator Alan Peter Cayetano o di kaya si Senator Marcoleta. Yan ang komento ng mga netizen after nilang nabasa ang chismis na kumakalat ngayon na papalitan si Senate President Tito Soto. May plano o mano na patalsikin na ito si Soto? Halaka. Si Soto naman kabibig, nagmamakaawa at pinapasa Diyos na pinapasa Diyos na lang ang desisyon ng mga senador. Alam naman natin si Tito Soto, 'di ba? Sabi niya, pag ang impeachment ni BP Sara ay makarating sa Senado, forthwith agad. Bukas na bukas. Magkakaroon ng impeachment trial. Ganon ka-confident si Soto. Pero, biglang bumahag yata ang bundok ni Soto after naglabas ang Korte Suprema na binigyan siya ng 10 araw para sagutin ang ikinaso sa kanya na contempt order para sa kanya, hinggil sa kanya mga argumento, komento sa mga hukom sa Korte Suprema. Para yatang biglang nagpapaawa si Tito Soto. Ito kabibig ha, ito ang trending news ngayon na pinag-uusapan ng maraming Pilipino kung mangyayari ba ngayong araw na to, Lunes, na mapatalsik si Senator Tito Soto. Ito kabibig papatalsikin si Soto. Ipinapapasa Diyos na lamang umano ni Soto ang lahat. Naglabas ng pahayag si Senate President Tito Soto kaugnay sa mga bali-balitang umano'y may planong patalsikin siya bilang leader ng Senado sa gitna ng umiinit na usapin ng posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Soto na ipinapaubayan na lamang niya sa Diyos ang usapin habang nanatili umano siyang kumpiyansa sa ginagawa niya ang kanyang tungkulin ayon sa konstitusyon. Ayon kay Soto, as always, I serve at the pleasure of my peers. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Noon narito, napaulat na nakarating umano kay Soto ang mga balitang may planong paggalaw sa Senado laban sa kanyang liderato kasabay ng tumitinding diskusyon hinggil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Of course, ikaw pa naman, Soto, alam mo naman ang ibig sabihin ng forthwith. In-explain na ito ng Korte Suprema. Parang ikaw ang lumiliko. Nililihis mo ang totoong definition ng forthwith. Sabi ng Korte Suprema, hindi ito madaliin. Pwede, depende lang sa Senado kung dapat pag-usapan ito. Kay Soto naman is bukas agad-agad. Kaya nga ito si Soto, napapikit ang kanyang mata at ipinagpapasa Diyos na lang ang umanong planong pagpapatalsik sa Senado. Ito ang komento ng ating mga netizen. Cayetano in Tuta Soto out, Pinky out, Marcoleta in. Hindi iyon pinalitan si Senator Chis Escudero at Senator Marcoleta. Totoong merong nagpasko sa kulungan. Sa inyo sinabi nyo, pero walang nakulong sa Mastermind Protectors ko. Di ba? Yung si Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, papunta na tayo sa mga exciting part. Yung kung saan sinabi ng Diskaya, ito yung mga congressman na tumanggap ng ganito, ganyan. Sabi ng mga congressman, palaging dinadala ang pangalan ni Martin Romualdez.
biglang pinalitan si Marcoleta. Tapos nagkaroon sila ng ng botohan ng papapalit ng Senate President. Nawala si Cheese, nawala din si Marcoleta. Kumusta ang Blue Ribbon Committee yung flood control? Wala, bigla na lang tumahimik. Konti lang ang nag-fix ng signature sa Blue Ribbon Committee report. 'Di ba? Pinag-awayan pa nga ito ni Marcoleta at Ping Lacson. Someone better should replace you po. Senator Alan Peter Cayetano or Marcoleta is very fitting for this position. Tama, yung mga may alam sa batas. Dapat lawyer ang Senate President like Senator Alan Peter Cayetano or Senator Marcoleta. Okay yan para si Pinky matanggal na rin sa BRC at mabuksan uli ang investigasyon sa flood control. Alis na dyan. Peter Cayetano or Marcoleta is the best candidate as a Senate President. Stay put ka lang, Tito Sen. Relax. Senate is in good hand. Maglingkod ka sa kagustuhan ng mamayang Pilipino, hindi sa kagustuhan ng mga buayang senatong at congressman. Yun mga kabibig, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaction daw di umano na itong si Senator Tito Soto ay posibleng ma-kick out, mapatalsik sa kanyang posisyon bilang Senate President. Kung yun ang mangyayari, balik sa minority itong si Tito Soto. Pero kabibig, ang chika-chika ngayon, ito na basa ko lang kabibig, ang mga chika-chika ngayon, kung saan sabi dito, pagpapatalsik kay SP Soto na bibitin umano dahil kina Bato at magkapatid na Villar. Of course, kasi si Bato hindi pa pumapasok. Itong magkapatid na Villar naman, pwede silang harangin dahil sa mga di umano, mga nag-aalangan ang magkapatid na Villar dahil sa mga kinakaharap na aligasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at ano-ano pa sa Villar Land Holding Corporation. So posibleng magdalawang isip pa ang magkapatid na Villar. Pero so far, ang sinasabi dito, ang papalit daw kay Soto ay si Senator Loren Legarda, hindi si Peter Alan Cayetano. Hala ka. Ano kaya ang mangyayari, kabibig, kung magkaroon ng palitan ng ito, kabibig, may ako dito ba na articles of impeachment maaring muling i-remand. Remand, it means if the senators believe na mali ang ginawa ng House, sila ang korte, ibalik nila ang kaso sa House. O pwede pala yung kabibig. So pakinggan natin itong statement ni Attorney JV Hinlo. The Senate, they did it last time also by majority vote only. Hindi na darating sa issue of conviction, but only the issue on whether the House follow the Constitution. If the senators believe na mali yung ginawa ng House, sila yung korte, di ibalik nila yung kaso sa House na ulitin yung proseso or sabihin nila certain evidence like yung pakikialam sa record ng bangko ay illegal, di sabihin nila strike off the record. Yan rin yung power ng impeachment court, and that is the power of the senators sitting as impeachment judges. So, with the Senate, anything goes also dahil they also have a separate rule to follow, and it will also depend sa number of senators deciding on certain issues. Yun pala, kabibig. So, pwedeng ibalik ng Senado ang articles of impeachment kung meron silang nakita na dapat tanggalin ito, hindi totoo yan, and so on and so forth. So, hindi pa rin tapos ang laban, mga kabibig. Naku po, si Tito Soto talaga. Samantala, ito ang chika-chika ngayon, kabibig, kung saan pera kapalit ng boto. Inihayag ni Senador Amy Marcos na umano'y may inaalok na malaking incentive package sa mga kongresistang boboto ng yes upang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa mensahe ni Marcos sa GMA News, sinabi nitong kabilang umano sa alok ang 5 million cash, dagdag na 3 million buwanang maintenance
and other operating expenses or MOOE at 150 milyong halaga ng mga proyekto. Wow, ang yaman. Samantala, ayon pa kay Marcos, ang mga boboto o manonano ay posibleng mawala ng budget at maharap sa mga kasong legal. Agoy. Sabi ni Marcos, congressman lang ang may offer. Sa senators, no offer. Just the gun, haha. It is the carrot and the stick. Yan ang mensahe ni Senator Amy Marcos. Patuloy namang umuugong ang usapin kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara habang papalapit ang sunod na hakbang sa Kamara. Wow, grabe ha. Sabi ni Zent Leonaras, we already have the list of the yes voters in the Congress. Alam nyo na ang gagawin in the future elections. Naku po. Sa taxpayers na naman kukunin ang pangsuhol sa mga illegals. Grabe, just to secure na sila pa rin ang uupo. Walang awa sa mamamayan. God save our country from the wickedness, from Pearly Manigo. Direct and indirect bribery. Vote buying niya na, pero millions. People power na ba? Sabi ni Idol Kita. Ito pa mga komento. Kung totoo man ito, kailangan siguro ng mga tao na magdesisyon. Bakit di-report yan kay Bangag nang malaman natin kung meron ba siyang gagawing aksyon at kung wala, at kung ano-ano pang dadahilan niya, it means siya ay may pasimo ng lahat. Mark my word. Ay, naku mga kabibig. Nakatakot naman. 5 milyong cash. Gold cash. Grabe, tapos 3 millions for MOOA per month yan. At 150 million worth of government projects. Grabe, ang yaman ng mga kongresista. Kaya sabi ng BP Sara, uy mga kongresista, nagkakapera kayo dahil sa pangalan ko. Sabi ni BP Sara, maawa naman kayo. Bigyan naman konting ayuda ang mga tao. Sabi pa, piksiin taon nyo ang mga tao. Kahit tungod ng kakwarta mo, tungod na ko. Halagang kami si BP Sara. No? Very frank talaga si BP Sara sa issue na ito. Which is, talagang pinag-uusapan ito mga kabibig. Grabe. Magkano yun? 150 for projects, tapos 3 million for MOA, 5 million for cash niya. Pero, balik tayo sa ating topic na tungkol kay Tito Soto. Tito Soto talaga, no? Kung mangyayari yan, no? Baka, alam naman natin ang laro ng politika, posibleng tanggapin niya or hindi, or malulungkot siya, ganun talaga. Kaya nga, sabi ni Tito Soto, I leave everything to God's plan. I trust His heart. So, ganun ka confident si Tito Soto na ang Panginoon ang sandigan ko. So yun lang kabibig ang ating latest Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Do you think mapapatalsik si Senator Soto bilang Senate President? Sino kaya ang bagong Senate President kung mapapatalsik si Senator Tito Soto? Sabi nila, either si Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren de Garda, o pwede naman silang lahat, pilian na lang. Yun lang kabibig. Bye everyone, see you next time. At, kailan kaya ulit makakatungtong sa Senado si Senator Bato de la Rosa? Makapag-desisyon na kaya ang magkapatid na Villar kung saan sila papanig? Uy, ang dami. Bye everyone, see you next time.